Ang kwento kong ito ay isang pambihirang pangyayari na naganap noong taong 1985 sa aming baryo sa Bulacan na nangyari mismo sa aming bahay. Baryo Fiesta. Isang araw, bago ang kapiestahan, nakagawian na ng nanay na magluto ng suman sa lihiya. Gabi na nang ilagay na ang mga suman na nakabalot sa dahon ng saging sa dalawang palanggana. Umaga, bumangon ng tatay upang iluto ng maaga ang mga ito na tumatagal ng 4 hanggang 5 oras sa gatong na kahoy. Hinanap ang suman sa lamesa, ngunit ang inabutan lang ay ang 2 palanggana lamang. Wala na ang laman. "Nay, saan mo inilagay ang suman? Iluluto ko na," tanong ng tatay. "Kuhanin mo na, nasa palanggana sa lamesa," sagot ng nanay. Laking pagtataka ng tatay dahil wala na sa lamesa ang mga ito. Kung kaya agad nitong sinabi na, "Ako ba ay iyong niluloko, Nay?" Sagot naman ng nanay na, "Hindi, at diyan ko talaga inilagay kagabi matapos ko balutin isa-isa." Ang sumunod na pangyayari ay buong pamilya ay naghahanap na sa buong bahay, sa kabinet, sa mga ila-ilalim at lahat ng lugar na maaaring pagtaguan. Ngunit bigo sila na makita. Samantala, habang nagliligpit ng higaan ang nanay, napabulong siya na, "Duwende, kung gusto nyo ng suman ay hayaan nyo muna na lutuin namin para masarap at amin kayong bibigyan." Sa ikalawang pagkakataon, muling naghanap ang pamilya sa lugar din na hinanapan ng una. Nang bigla may napahiyaw na isa sa pamilya na, nakita na! Nakaposisyon ang mga suman na parang punso, at nang matanto ng pamilya ang dami ng suman na nakita ay kalahati lang, kung kaya nawawala pa ang kalahati. Sa madaling salita ay naghalap uli ang pamilya at hindi nagtagal ay may humiyaw uli na, "Heto pa ang ibang suman." Sa pagkakataong ito ay nakapila ang mga ito ng padala-dalawa na parang mga sundalo sa lagayan ng mga sapatos. Bago magtanghali ay naisalang na sa kalan ang suman. Makalipas ang ilang oras ay naluto rin ang mga ito, at nang gumagabi-gabi na ay nagtabi ang nanay ng suman at sausawan nito sa isang platito at ilagay sa isang parte ng bahay upang ibigay sa mga duwende.